Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update mula kay ASEC Albert ng Department of Health. ASEC Albert, good afternoon ulit. Yes. Mula po nung inulansad yung zero balance billing ng DOH at ng pamahalaan, kumusta na po ito? Yes, ASEC Dale, sabihin na nating patok nitong zero balance billing. Nakita namin yung bilang ng pasyente, tumaas talaga. Kasi sabi nga nila sa Universal Healthcare, dalawa karaniwan ang tanong ng mga pupunta sa mga ospital. Yung isang tanong, gagaling ba ako? At yung ikalawa, magkano yung babayaran ko dito? Pero usually, yung ikalawang tanong yung nauuna. So, nung nalaman nila na bayad na ang bill mo, sabi nga ng ating Pangulo, edi syempre, dumating sila lahat sa mga ospital. Nakakita tayo ng pagtaas, mga 10%, 15%. Yun na yung next step. Sinusolusyonan natin kung paano ito through the Bukas Centers. And abangan, pinag-aaralan rin na kakamiting lang namin ng mga nakaraang araw, no? Meron ng mga plano kung paano ba natin ito palalawigin papunta sa mga local government units. Pero isa po sa halimbawa nitong na ating zero balance billing ay ang isang pasyente na nangailangan ng cochlear implant na isang hearing apparatus para sa tenga po yan. At ang ginawang procedure ay ginawa sa Quirino Memorial Medical Center dito sa Quezon City. Narito po at panoorin natin. Mahirap naman talaga po yung wala kang maintindihan. Tapos hindi mo ko naiintindihan kasi mahina yung pati. Parang feel ko palagi ako nalilita. 5 taon tiniis ni Noemi ang limitasyon sa kanyang pandinig. Pag-asa na makarinig muli si Noemi ang pinangahawakan ng kanyang mga magulang sa DOH Quirino Memorial Medical Center. Naging daan ang zero balance billing ng Department of Health para hindi na maproblema sa gastusin sila Noemi. Ang zero balance billing ay isang utos ng ating Pangulo at itinataguyod natin ito ngayon sa iba't ibang DOH hospital. 83 po ang aming DOH hospital. Recently, binalitaan ako ng Quirino Memorial Medical Center dyan sa Quezon City na may 2 pasyenteng nabigyan ng cochlear implant. Ito po ay hearing apparatus at ito po ay nakuha ng 2 pasyenteng ito na implant without paying anything or zero balance billing. Si Noemi ay isang 24-year-old na wala ng pandinig, biglaan. So iniisip namin na maaaring viral ang dahilan o isang autoimmune inner ear disease. Yung hearing aid niya, nag-last naman ng mga more than a year. Kaso, netong uli, pinapa-adjust kasi yung hearing aid. Hindi na kaya. Ang cochlear implant ay isang electronic device na nakakatulong para ma-deliver yung sound electrically dun sa inner ear natin or tinatawag na cochlear nerve. So, diretso to the auditory nerve. Yun naman ang nagtatransmit ng electricity, ng sound, papunta sa brain. Dahil nakapagsalita na siya noon at nawala na yung pandinig, so yung tinatawag namin post-lingual, sabihin, nag-develop naman yung speech niya. So, mararirinig na niya yung sound. Kailangan namin gawin, the reason is, siyempre, mahal mo yung anak mo eh. Kung ano yung magagawa mo para sa kanya, susubukan namin. Kahit nakakapagod. Naging matagumpay ang mahigit 5 oras na operasyon ni Noemi sa Quirino Memorial Medical Center. Inaasahan na ilang linggo matapos ang operasyon ay magaganap ang switch on ng device. Alam natin kung saan tayo nagsimula, di ba, anak? Pero ngayon, nandito na tayo. Hindi pa to finish line. Another step lang to para may pagpatuloy niya yung magandang kinabukasan. Answered prayer actually to. Kasi nag-pray kami doon 2. Tapos, nagkaroon ng magandang balita. Sa mga taong nangangailangan ng serbisyo para ma-check ang pandinig nila, libre naman ang serbisyo. Maaari lamang sila magpunta sa outpatient clinic para ma-examine ang loob ng tenga. Napakahalaga ng zero balance billing sa health equity. Dati po ang ating mga mahihirap pag nagkasakit, namamatay na lang dahil hindi nila ma-afford ang mga ganitong modernong aparato para sa kanilang kagalingan. Today, with zero balance billing, makukuha na rin nila ang mga produktong ito.
Kasunod naman nito ang isa pang pasyente. Doon naman po sa DOH Research Institute for Tropical Medicine na meron siyang tuberculosis sa baga at utak, kung saan umabot na sa mahigit 2 milyon ang kanyang bill sa ospital. Panoorin po natin kung paano ito naging bayad na ang bill mo. Masakit po para sa isang ina na makikita mo yung anak mo na ganyan ang sitwasyon. Sa bintanang ito na lamang, tinatanaw ni Nanay Sinaida ang kanyang 25 years old na anak na si Joseph na nakikipaglaban para mabuhay sa ICU ng DOH Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa. Yung case po ng patient namin ay disseminated tuberculosis sa lungs, sa CNS or sa brain. 2 buwan na po siyang naka-admit sa amin, naka-intubate, kailangan ng respiratory support. Sa kabila ng pagsubok na dala ng sinapit ng anak, may isa pang mabigat na pasanin si Nanay Sinaida. Dahil sa loob ng 2 buwan, umabot na sa 2.1 million pesos ang hospital bill ng kanyang anak na si Joseph. Wala po akong trabaho, pensyonada na po ako. Yun lang po ang inaasahan namin na makakatulong sa kanya. Nagkabil na po kami. Saan ko po hahanapin yung sino pong tao ang magtitiwala na magpautang sa amin sa hirap ng buhay namin. Doon po ako nagpapasalamat sa Zero Balance Billing. Malaking sagutan sa mga problema ng mahihirap. Katulad ko po, kahit 5 po, wala kaming binayaran. Isa si Joseph at Nanay Sinaida sa mahigit 12,000 pasyenteng natulungan ng Zero Balance Billing Program sa DOH RITM na umabot na sa halos 30 milyong piso ang kabuang serbisyong na ipagkaloob mula nang ito ipatupad. Mas pinalalakas at pinapalawig pa ng DOH ang Zero Balance Billing sa mga ospital nito para madagdagan pa ang mga magulang kagaya ni Nanay Sinaida na wala nang iniisip na bayarin sa ospital. Walang kapantay ang pagmamahal ng ina sa anak. Kaisa ni Nanay Sinaida ang DOH sa pagdarasal para sa paggaling ng kanyang anak. Patuloy na nakasuporta ang DOH hanggang sa makatawid ang kanilang pamilya sa pagsubok na ito. Asik Albert, sa kabila ng mga natulungan ng Department of Health sa Zero Balance Billing, paano pa po pinalalakas ng DOH yung programang ito sa lahat ng DOH accredited hospitals, maging sa malalayong probinsya? So meron tayong ating mga DOH hospitals, kaya sa budget natin, sa panukalan natin ay tinataas natin yung MOOE. Tapos sa malalayong probinsya, nakita nga namin na merong mga level 2 and level 3 hospitals na LGU owned, no? 55 yan. Yun yung tinitingnan namin, Asik Dale, kung paano siya mapupondohan. Mukhang makakayanan. Galing dun sa ating, di ba, binilik ka ng Pangulo papunta dun sa DOH mula dun sa flood control yung budget. Yun ang inaaral kung paano siya gagawin ngayon. Asik Albert, sa ibang usapin naman, ano yung mga pangunahing concern o isyong inilahad ng mga barangay health workers ng Naga City sa kanilang konsultasyon, lalo na tungkol sa kakulangan ng health workers at supply ng gamot para sa TB at hypertension, at paano tinutugunan ng DOH yung mga nabanggit na pangangailangan ng mga barangay health workers? Opo, kanina, Asik Dale, nagkaroon ako ng pagkakataon na makatagpo yung mga barangay health workers mula sa Naga City, yung kanilang mga federasyon at yung mga presidente nila nandoon, no, pumunta sa DOH. Nakita natin at sinabi nila yung mga hinaing nila na kulang sa TB drugs, dun sa losartan, sa amlodipine, mga gamot yan sa hypertension. At pinag-usapan namin, alam niyo kasi, Asik Dale, yung ating Purok Kalusugan program ng DOH, para dyan yun. Tsaka yung ating bukas centers, pinakamalapit doon na sa Bicol, ititingnan natin. Pero ang pinaka-importante dito, para sa kanila at the level of the LGU, yung yakap program ng PhilHealth. Dahil pag ang isang RHU ay yakap accredited at nagkaroon ng first patient encounter, nakakabayad po ng primary care ang PhilHealth at nagagamit yon sa pang-hire ng ating mga BHW at pambili ng mga gamot. Maraming salamat sa mga updates na ibinahagi mo sa amin, Asik Albert, mula sa Department of Health. Salamat rin, Asik Dale.